Hey guys! Welcome! So, bago ako matulog, naisipan ko na i-share sa inyo yung nangyari kaninang umaga. No? So, kaninang umaga, yan, share ko sa inyo habang kumakain ako ng chips. Ang laki oh. Nabili ko sa Costco kahapon. Anyway, so kanina, may nag-message sa akin, kaibigan ko, dyan sa Pilipinas, no? Labas ng Manila. So, syempre, itatago natin yung identity niya. Tawagin na lang natin siya sa initials na na JC. No? So si JC, high blood, no? Kasi ganito 'yan. A few months ago, nagkaroon siya ng interest na magkabarel. Okay? So nag-decide siya na kukuha na siya ng LTAP. Okay? So he did yung mga other requirements. So, nung time na mag-neuro siya sa, paano ko ba sabihin yung lugar? Yeah, sabihin natin. Mag-neuro siya sa Legazpi. Okay? Branch ng PNP doon. Excited siya, maaga siya gumising, tapos kumuha siya ng hotel. Kasi sabi ko, malayo ba yung Legazpi kung saan ka natira? Mga 2 hours, pero sabi niya kasi excited siya eh. Tapos gusto niya fresh siya pag nag-exam, nag-neuro exam, di ba? Parang gano'n, hindi siya puyat. So yun, nag-hotel pa siya. Maagang-maaga siya. Ang aga niya nga daw eh. Pagdating doon, sa PNP, sabi sa kanya, hindi siya makapag-exam. Nagka-problema daw yung yung account niya, no? So, sabi niya nga hindi sinasabi ng PNP yung extent ng hacking. So, di ba na-hack ng PNP FEO? So, nangyari sa account daw niya na parang nawala yung mga previous niya na mga sinubmit, no? Like yung mga clearance, nawala, mga ganyan. No problema niya, no? Tapos nagbayad na siya for nagbayad na daw siya nagbayad na siya for the neuropsychiatric test. Nag-hotel pa siya, di ba? Ang pinagtataka niya lang daw, dapat nila kaya ayusin yun, di ba? Sinabit mo na eh, dapat may record ng So sabi ko, ganun pala yung nangyaring hacking, no? Akala ko, nung hinak ang PNP FEO, kinuha lang yung data. So maliban sa kinuha, pinakialaman pa. Tapos yung pangalan daw niya, nag-iba, may mali ang spelling. So ewan ko so, hindi natin alam talaga yung extent ng hacking. Kaya umaga, minessage ko sila, sabi, mag-vlog na tayo. Ano ba talaga yung extent? Sino nga ba naman nakakaalam? Hindi naman nagsasabi ng totoo yung PNP. So, ang nangyari, yun, nag-iba din daw yung pangalan niya. May mali. Kaya disappoint siya, imagine mo. Bumayay siya, nag-hotel siya, nagbayad na siya in advance, tapos hindi pala siya makakapag-exam. Tapos, hindi kayang ayusin sa Legazpi. Diba? Tara, nag-iinit na yung ulo niya, mag-ano pa naman siya, mag-neuropsychiatric test pa naman siya. Pinayuhan siya na, lumuwas daw na Manila para maayos. Sabi ko, hindi ba kayang gawin ng ng PNP remote? Yung mga IT expert. Usually kasi, di ba, yung mga kumpanya, pagka may problema ka, nasa malayo, pwede nilang gawin yan. And then, meron daw hotline na pwedeng tawagan pero wala din daw silbi kasi pag tinatawagan mo, wala naman sumasagot. Ano ba experience nyo guys? Ganun din ba? Eto, hindi to paninira. Actual to experience to. Ng kababayan natin, kaibigan natin, natawagin na lang natin JC. Okay? So, comment down below kung naka-experience kayo ng ganyan. So, ayun nga, excited yung tao magka-LTAP. Tapos, ito na, sa neuropsychiatric test na, hindi siya pinayagan dahil may problema yung account. Tapos, so umuwi siyang luhaan, in short.
Tapos ang nangyari, after a few days, may nag-message sa kanya, taga PNP, siguro sa IT department, ayos na daw yung account niya. Ayos na yung account niya, inayos na daw. So, good thing, hindi niya kailangan lumuwas ng Manila. Okay? Kasi nga naman, maliban sa gastos, pati oras niya. Okay, so ganito na. Nung bumalik na siya dun sa sa PNP sa Legazpi, nakalimutan ko kung anong kailangan niyang bayaran eh. Yung application pala mismo, no? I don't know, comment down below, magkano ba? 3,000 ba babayaran? O 2,500, something like that? Ang ginamit naman niyang pambayad, GCash, nagbayad siya ng GCash. So, nung pagdating niya daw doon, ayos na nga yung nahack, no? Pagdating daw niya doon, sabi, hindi yan pwede, hindi daw pwede ang GCash, ganyan. Sabi niya, paano yan? Wala na yan, sir. Ang daw sabi sa kanya, wala na daw ito. 2,500 or 3,000, wala na. Yung isa nga, 15,000 gano'n daw magrason yung police. Yung isa nga, 15,000, okay lang eh. Ha? Kaya sabi ko, ganyan yung mga dialogue ng mga corrupt na pulis Talaga, 15,000 wala lang? Talaga? Para bang pinupulot mo lang yung pera, no? Ganon. So, doon ako may na-realize wala pa lang system yung PNP for refund. Ang hirap mag-refund, hindi halos nagre-refund ng PNP to the point na napaisip ako, no? Kanino na pupunta yung perang yan? 'Di ba? Kanino na pupunta? I mean, at the end of the day, ang isang establishment magbabalanse yan ng mga kinita ng mga neresibuhan. Paano yung ganun? May nagbayad ng GCash hindi tinanggap pero nabayaran na. Hindi nire-refund ng PNP. Saan napupunta yun? Yun ang dapat imbestigahan ng Senado, no? I'm sure hindi lang isa, dalawa ang nagkakamali ng ganyan. Kasi halos makipagtalo nga daw siya. Wala naman nagsabi sa akin na hindi pwede ang GCash. Umattend ako ng seminar. Kaya wala nagsabi. So, nagbayad na siya ahead of time bago siya dumating doon sa PNP office dyan sa Legazpi. Tapos sasabihin, hindi raw sila nag-accept ng GCash. Paano yun? Nagbayad na. Saan napunta yung pera? Tapos sabi nga ng police, yung isa nga, 15K eh. Okay lang yun, wala na yan. Saan napupunta yun? No? Sabi ko, yan ang problema. Walang protocol ng PNP for refund. Saan napupunta yan? Yan dapat imbestigahan ng Senado. Di ba? Kasi imposible talaga eh. Nagbabalanse yan eh. Binabalanse nila yung mga na-issue na lang resibo tapos versus sa cash on hand. Di ba? Paano yun? May sobrang 15,000. Tapos yung sa kaibigan ko, 3,000 sobra, binayad niya, wala na daw yun. Talaga? Ilang tao pa nagkakamali ng ganon? Diba? Siya pa yung pinagalitan. Sir, sana sir, dito na kayo magbayad. Ganyan. Sabi niya, wala namang nagsabi sa amin na bawal ang GCash eh. Ganyan. Paano yun? Wala na daw yun. Tapos, dahil nga hindi siya nakapagbayad, no? Parang, may problema. So, kaya gusto ko na i-vlog ngayon ito bago ko makalimutan yung kwento niya. So, hindi pa rin yata na-i-file yung niya. Nakapag-neuro na siya, natapos niya na. By the way, sinabi niya sa akin yung ginawa sa neuro. Sabi ko, so tama yung hinala ko na katang isip lang talaga yung neuropsychiatric test na yan. Na hindi yan mapipigilan ng krimen. It's another hoop na dadaanan mo para lang masabi na, responsible gun owner ka. Pero in any way, hindi yan makakapigil sa krimen. Kasi nga, kung ikaw kriminal or masama kang tao, hindi mo sasabihin na may balak kang gawing masama. Hindi mo sasabihin doon sa nagtatanong sa'yo, no? Unless tanga. Meron daw siya nakasabay, hindi nakapasa, bumagsak sa neuro kasi actually, ang problema yata nun is comprehension, no? Parang gwardiya yata yung kasabay niya, no?
So, mali-mali lang yung sagot opposite yung sinagot nung gwardiya, no? Imbis na no, puro always ang sinagot yata. So, ano nga, diba sabi sa inyo, ang gun law sa Pilipinas, anti-poor. Anti-poor and ang tatamaan yung mga mahihirap, yung mga, lalo na siguro, yung medyo mahina, pinag-aralan, or mahina sa English. Diba? Yun ang tatamaan yan. Pero, yung mga masamang tao, sa tingin nyo, masasala ng neuropsychiatric test? Think again. Anyway, so, ang update dun sa kaibigan natin, tawagin na lang natin JC. Hindi pa rin na-file yung kanyang or hindi pa rin yata na-print yung LTAP niya. Sabi niya, dahil nga nagka-problema nga doon sa payment, at saka kalimutan ko na kung ano pa yung problema nung sabi sa kanya daw, sabi niya, so Chief, paano, babalik ako, ilang linggo yan? Ang sabi sa kanya, ay hindi linggo sir, buwan to. So, kita nyo, sabi ko, alam mo yung mga ganyan dialogue, para nag-iintay yata ng lagay yan eh. Para bumilis. Actually, before that, nung na-disappoint siya nung na-hack yung account niya, may nagbulong na sa kanya na, ay, ang ka na mamili, magbayad ka lang ng 3,000. Non-appearan. Ganyan. Kaso hindi niya ginawa. Sabi ko, nako, wag mong gagawin yan. Una-una, part of the experience yan yung proseso para malaman mo yung proseso. And hindi natin ini-encourage yung mga ganyan, mga illegal na gawain. Pero nararamdaman ko sa kwento niya na yung kausap niyang pulis nag-iintay ng lagay para pabilisin yung proseso niya I mean, mahalata mo, they are dragging their feet, no? Kinakaladkad nila yung sarili nila para ma-submit yung mga requirements niya. Halatang halata, naghihintay ng padulas para bumilis. No? So, ayun, waiting siya, pero sabi niya kanya, kasi sobrang inis niya no? Sabi, huwag na kaya akong ituloy ito. Sabi ko, ngayon ka pa magaganyan. Dami mo nang nadaanan. Part of the experience, no? Ano pa ba? Sabi niya, months. O sige, months. Maghintay ka months. Just maging busy ka lang, before you know it, andyan na siguro yan. Nintay niya na lang yata yung printing no? Sabi ko, nakapag-decide ka na ba kung ano bibili mo? Di ba suggestion mo, G3? Sabi ko, yeah, sige. Yan sinuggest ko sa kanya dati. Nakatawa naman kasi, alam mo yung nakakainis yung humihingi sa'yo ng payo tapos hindi ka rin pala susundin. Ang sabi ko sa kanya, buti naman susundin niya yung payo ko. Sabi ko, wala akong maisip na pwedeng gawin na yung Glock na hindi kayang gawin ng Taurus na G3. Diba? Parehas lang naman 9mm pa rin ang tumatalsik dyan sa labas ng barrel yan Diba? And reliable naman. Okay? So, yun guys, sinare ko lang yung experience ng kaibigan natin dyan sa Bicol. Sabi ko sa niya, iba-vlog ko. Ay, baka daw malaman na siya, mapag-initan siya. Yun ang concern niya. I think yun din ang concern ng mga ibang Pilipino, no? Kaya sabi niya, kaya bilib ako kay Charles Si Charles sa Senado, binalatan yung PNP na mag-concentrate kayo sa sa cyber security, hindi dyan sa yung mga law-abiding gun owners, no? So, yun lang, no? First time mag-apply ng kaibigan ko ng LTAP, grabing hassle lang inabot niya. Sabi niya nga nung sinasabihan siya na wala na daw yung yung pera niya. Ewan ko kung 2,500 or 3,000, no? Sabi niya sa akin, kaya daw siya na high blood kasi pero pinipigilan niya kasi at that time nung una, yun nga mag-neuropsychiatric test siya. Pero pangalawa na, sabi niya, kaya ka nga magbabaril 'di ba? Para hindi ka ma-hold up. Tapos ngayon 3,000, 2,500 mo o 3,000 wala na. 'Di ba hold up 'yon? Yeah, sabi ko against the law 'yan. Dapat ipaliwanag ng PNP 'yan. Saan napupunta yung mga ganyang pera na hindi nila nire-refund? 'Di ba? So, comment down below kung meron kayong similar experience or kilala nyo na may similar experience
I'm sure hindi ito isolated cases. No, kasi nga yun ang banat ng pulis sa kanya. Yung isa nga 15,000 eh, wala lang yun. Talaga wala lang 15,000? Talaga. Anyway, thanks for watching, guys.